Hi, I'm Luis. And I'm Julius. And we are the Balsters. What's up mga kabalsters? Welcome sa pinakabagong episode ng Bal Trip. Ang kwentuhang bawal? Mabad Trip. Yes. So, merong something nakakaiba ngayong araw na to. Diba? Nakita nyo ba? Iba yung setup natin today. Nandito kayo sa bedroom namin. Joke. Ang ganda, diba? So, hindi ito bedroom namin. Yes. So, of course. Sana, no? Sana ganito. Sige, gawin natin inspired na ganito yung ating kwarto. Bedroom talks. Yes. So, nandito kami ngayon sa VS Hotel. Yes, VS Hotel dito sa may EDSA. Yes. Diyan lang yan. As in, sa Kumuning. Katabi lang ay GMA. Tapos, malapit sa stairway. Yes. Stairway to Heaven na bridge. Yes. Di ba yung sikat na bridge? Dito lang yun. Sa Victoria Towers. Yes. And nabook namin to via Agoda. Yes. Siyempre, tinesting namin kung gumagana ba yung code namin. Well, gumagana siya. So, ito, sinubukan namin. Nag-book kami. At Sinubukan nakuha kami ng malaking discount. yes. Gamit ang aming Agoda code. Kaya, sa mga may planong mag-spend ng weekend sa mga hotel. Staycation. Yan. Yes, you can use our Agoda code. Balster Agoda. Yes. And since Nakalimutan. ngayon, Bal, today is a special episode. Oo, diba? kasi syempre, nasa ibang lugar tayo. Tama. Counted na yun. Special episode na yun. Pag ibang venue agad. Tama, kasi nasa Bulacan kami, taga Bulacan kami, dumayo kami ng Manila. Yes. Kala mo layo no? Kaya nga, parang di ka araw-araw pupunta ng Maynila. Anyway, so this is a special episode. Yes, very special. Bakit special? Kasi ang Bal Trip ay meron ng 10 episodes. Yes. So, welcome to episode number 10. Gumagano pa ako. Episode number 10 of Bal Trip. Yes, at syempre, since episode 10 to, so pag-uusapan natin is very relatable to everyone, especially mga katulad nating nasa early 30s. Early. Diba? Pataas. Or pwede rin medyo mababa ng konti. Millennial. Okay, millennial. Diba? O yan. Pwede rin mga Gen Zs. May mga matututunan din sila sana dito. So, tayo ay mga certified adult. Yes. Kaya ang episode 10 is entitled Adult Things. Diba? Or 10 realizations habang tumatanda. So, dito pag-uusapan natin ano ba yung mga 10 bagay na nalaman namin or dapat malaman din ng iba pag umabot ka na sa pagiging adult. Yes. Diba? So, dami natin pag-uusapan dito. So, gaginawa namin since episode number 10 to, 10 bagay. 10 things ang pag-uusapan natin. Diba? So, tigil muna tayo sa Travel Hacks kasi last week nag-Travel Hacks na tayo. Diba? So, ito naman yung reality na nangyayari ngayon. Siguro, wag na nating patagalin. Simulan natin Sa number 1. Sa number 1, pinaka-importante na aspeto ng pagiging ng pagtanda. Yes. Pagiging adult is yung managing finances. Diba? Very relatable. Of course, dahil bilang adult tayo at we are doing adult things. So, Adult meron things. tayong mga bills. Yan. di Kuryente, It's a tubig. never-ending. Yan ang Oo. never-ending partner mo monthly. Yes. Sa ayaw at sa gusto natin, Tama. Mangyayari at dadating mangyayari. yan. Dadating yan. Totoo. So, ayan. Paano natin binabudget? Ano ba yung natutunan natin when it comes to budgeting or managing our finances? Yan. Ako? Sige. Hindi, ako muna. Sige. Joke lang. Ako, in terms of finances, nung early years na nag-work ako, isa talaga sa pinaka-ginawa ko, personally, yung pagsisave. Oo. Lagi talaga ako nagsisave nun, kahit maliit, at least, simula ako na parang pa 500 pesos lang every cut-off. So, para ma-build ko yung emergency fund ko, parang ganun. So, parang yun yung naging parang gift ko sa sarili ko every sahod. Kasi syempre, pag nagtatrabaho ka, di ba? Yung 15 days na tinrabaho mo,
ang reward mo dun yung sahod mo eh. But syempre yung sahod mo, babawasan mo yun eh. So ginagawa ko, savings muna. Pag nabawas ko na yung savings, babawas ko yung expenses ko, then yung matitira, yun yung paiikutin ko. So, ganun yung ginagawa ko. Tapos sa budgeting naman, syempre, ginagawa ko nung mga nagsisimula ako, binibilang ko na kung ilan yung mga magiging daily budget ko eh. Na parang dun lang ako mag-stick kahit papano. So, ganun. Plus, ito rin, pag adult ka na, pinakamaganda rin, nililista mo yung mga expenses mo. Oh, actually, yung Diba? pinakamaganda. Oo. Para matrack mo kung ano na ba yung saan ba napunta yung pera mo. Tama. Kasi minsan, di ba, parang sumweldo ka. Pagkatapos mo sumweldo, poof, nawala agad. Ano nangyari? Magic! Diba? Sabi, if you cannot track anything, mas mahirap. Diba? So, Magic! yun. Si Bal, magaling mag-track to na expenses. Gumagawa to ng mga Excel file talaga. Totally. Pero good thing din ngayon, sa panahon natin, ang dami ng, bukod sa Excel file, ang dami ng, may mga mobile apps na for you to track yung mga... Tsaka marami ng, like yung Kaskasan Buddies na group page, marami kang matututunan doon, hindi lang credit card Ayun. stuff. Tama. Hindi lang ganun yung matututunan mo doon. So, paano din mag-manage ng finances? Especially yung mga content ni Jax Reyes. Yun. Like, parang simple thing. How can you start building yung 100K na na savings? So, parang mga ganun. So, marami na rin tayong means of getting information. Oo, na paano tayo magsisimula, paano natin mamamanage yung finances natin. Tama, which is parang very swerte na tayo ngayong panahon na to. Hindi katulad nung nagsisimula tayo. Hindi pa naman ganun kalakas yung social media nung time na yon. Diba? So, kasi nasa transition tayo ng may internet at whatsoever. So, parang self-study tayo. Minsan kailangan mo pang magbasa ng libro, which is good din naman. So, wala pang ChatGPT na nag-start tayo, no? Pero ngayon, pag nagbukas ka ng TikTok, nanood ka ng YouTube, kahit ano sa social media, meron na, sobra. Dami ng tutorial sa TikTok, ganyan. And mga TikTok University. Yan. So, marami nang matututunan when it comes to managing finances. So, hindi na siya parang mangangapa ka. Tama. Paano yung gagawin mo. Paano ka ba magsisimula? Kung paano ka magsisimula, magsimula ka na ngayon. Yun yung pinakaunang dapat mong gawin. Tama. So, importante kung kailan yung binabanggit nga ni Bal, today is the very important time. To start to manage your finances. It's not tomorrow, it's not the next day, the other day, it's today. Yes, and syempre, kailangan mong yung investment, darating naman yan eh. Importante muna matutunan mo yung habit ng saving. Ng savings or kung paano mo i-manage yung finances mo nang hindi ka mauubusan. Yes. Kasi at the end of the day, sabihin na natin, meron kang income na pumapasok sa'yo kung nagtatrabaho ka every 15 days, pero iba pa rin yung mamamanage mo ng maayos na hindi ka basta-basta mawawala nang hindi mo alam. Tama. Diba? So, yun yung mga ganung bagay. Plus, yun din, ngayon kasi very, diba, yung paggamit ng credit card. Dati, parang yung mga tao, takot na takot gumamit ng credit card eh. Pero, ang dami ng life hacks sa paggamit, paano siya magiging partner sa daily lives mo, diba, Bal? Actually, kapag kukuha ka actually naman talaga ng credit card, dapat base siya sa lifestyle mo. Kung mahilig ka mag-travel like us, yung credit cards ko is more on for travel. Like, mahilig tayo mag-Japan, yung isang card ko is JCB. Yung isang card ko is the Visa Signature. So, yung mga travel, may mga free. Yung isa is the Video Platinum. So, pag ginamit mo yung card na yon, kapag ginamit mo pang book ng airline, may libre ka ng travel insurance. So, yung mga perks na ganun. And also, since travel siya, meron din like sa Agoda, meron special discounts if BDO yung credit card na gamit mo. Plus, yung sa Visa Signature Japan, naman. Diba Visa sa Japan? Oo, kapag kinaskas mo sa Japan din, yung JCB naman, may equivalent na cashback naman yun. Then, yung sa Visa Signature, may libreng, what you call it? Lounge. Pwede ka mag-lounge. And then also, may yung points niya is pwede mong matransfer. You can use it via mile.
Pero yun nga, when it comes to credit card na pinag-usapan natin. At maraming 50% off discount sa mga dining. Yung mga perks, di ba? Oo. But syempre, you need to be responsible sa paggamit, sa pagkaskas. Kasi yung iba, parang iniisip nila na pag may credit limit ka, ito yung pera ko. Hindi mo yun pera. Remember, utang yun. Once you kaskas, it's utang. You need to pay for it. Hindi yun parang automatic. Nakuha ka ng credit card, 180,000 ng credit limit. Yan yung pera mo. Hindi mo yun pera. Yun yung misconception dun. Okay? So, pera yun ng bangko na pinahiram sa'yo na kailangan mo bayadan. Yes, exactly. And hindi porket yun yung limit, isasagarin mo. Oo. Don't, at saka isa dyan, yung importante dyan, bayadan mo ng buo. Don't pay the minimum. Yan. Tama. O yung minimum balance. Ano minimum balance? Don't pay yung minimum amount due kasi may interest pa yun, di ba? Interest lang yung binabayaran mo. So, you pay it full. Yes. Make sure. And also, syempre, pag gagamit ka ng card, make sure na kaya mong bayadan. Wag yung magkakaskas ka, patas tsaka ko na naisipin, saan ko kunin yung pambayad. Make sure meron ka nang nakaalat na pambayad doon bago mo bili. Tama. So yun. Managing finances is a very important role sa pagiging adult. Kasi, kasama na pag natuto ka mag-manage ng finances mo as early as nagsisimula ka, mas madali na kahit hindi man sobrang dali, pero kahit papano, gamay mo na pag nagkapamilya ka. And yun nga yung problem din dito sa atin. Wala tayong school, walang lesson sa eskwelahan na nag-aaral tayo about financing 101, diba? Or financial management lang nung college ka. Pero maganda sana, diba? Sa government, kung naririnig niyo to, diba? Magkaroon sana tayo ng curriculum na as early as young, natututo na yung mga ibang Pilipino paano mag-handle ng finances nila. Oo, na hindi nyo kinukurakot. Yun, mga walang hiya kayo. Diba? Anyway, so that's number 1, managing finances. And on this, in addition to that, we're lucky to have this content creation thing for yung mga affiliates. So, thankful kami doon ni Bal kasi nagkaroon kami ng extra income for doing that. For doing the things that we love. Yes. Diba? Sabi nga, diba, dapat yung mga bagay na ginagawa mo ay yung gusto mo talaga. Yes. So, it will not feel a job for you. So, etong ginagawa namin na nagko-content, kahit papano, sana may natututunan kayo, nasisingit. So, yung affiliate naman is naging malaking tulong siya sa amin when it comes to finances din. Ayun din, sorry. Actually, tama yung sinabi mo. Dagdag ko rin. Nabanggit mo kasi yung pag-affiliate. Ngayon, ang dami na ring ways to earn money by means of affiliation. Sa TikTok, pwede kang magkaroon ng sarili mong negosyo without maglabas ng kapital. Na madaming maggawa ka lang ng video. Pag marami ka ng followers, 600 followers. Yeah, kung nahihiya ka, pwede ka naman di magpakita dun sa video. Ayaw mo rin na may boses. Pwede. Tama. Basta gusto, maraming paraan. So, yun. Yep. Very important. Next naman, aside sa managing finances, adulting number 2 is yung work-life balance. Sobrang importante niyan. Wag lang puro work tayo. Yes. Wag lang puro work. Mas malaki yung buhay natin outside of There's work. There's more to life than work itself. Yung mga importante yung work, but there are a lot of things like we spend time to our family. Yes. We travel, we do the things we love. Maraming nakapalibot doon sa outside of work. So, ang work nga ay 9 to 6 nga lang yung job na yun. So, dapat pag uwi ka, you let those workplace lang. Wag mo na siya iuwi sa bahay. So, hanggat maaari, if you can do work-life balance, much better. Kasi, example, kung may leave credits ka, mag-leave ka, kung gusto mo lang magpahinga, then go for it. Diba? Para hindi ka ma-burn out, hindi ka totally mapuno.
We're lucky enough na our bosses are all okay. Yes, and if nagpaalam kami ng leave. Mas madaling, alam mo yun, naiintindihan naman nila. Approve agad yan. Tama. Approve agad yan. So, yun, yung work-life balance, kasama yan sa pagiging adult eh. Oo, yung work-life balance, yeah. We have a regular job or day job. Then we have this content creation na ginagawa namin after the work. Yes, pero kasi since passion project namin siya or we are passionate about what we do, hindi na namin napapansin na nag-work kami. So parang sa paggawa nito tulad ng ganito, podcast. Tulad ngayon, alam nyo ba? 12:48 na ng madaling araw. Oo. Diba? Pero okay lang. So, yung mga things na ganun, kasi gusto naman namin yung ginagawa namin. Hindi namin na-feel na, hindi pa namin na-feel yun. Wag naman sana. And at the same time, as long as kahit may day job kami, hindi namin napapabayaan yung role namin sa day job namin versus din dito. And I think that's okay. Oo. Tsaka salamat sa mga scheduled posts. Disclaimer lang din. Baka mamaya nagtataka sila. Baka phone lang kami ng phone, no. So nag-edit kami ni Bal like after our day job. Yes. So pagkatapos nun, and also every pag lunch break. Weekends. Pag lunch break ko, nag-edit ako sa cellphone. Yun. At saka weekends, yun talaga full editing yun. Plus, sa weekend na namin, ini-schedule yung mga ipopost namin for the whole week. Tulad ngayon, may dala kami laptop. Tulad dito, may laptop. Oo, dati hindi namin ginagawa yun. So, may mga times na parang nandun lang si Bal sa isang side, ako nasa isang side. Hindi kami gagawin niya yung gagawin niya, gagawin ko yung gagawin ko. Then, papakitaan lang namin sa isa't isa kung ano yung matatapos namin. Parang ganun. So, ayun. Yun yung isa din sa, namin na yun, feel na namin work-life balance na yun kahit paano. And syempre, kung mapapansin, sobrang busy talaga kasi nga, even weekends ginagawa namin siya. Pero we got a chance to parang kahit pa paano, umaalis kami, ganyan. Tama. So, parang ito, nakapag-staycation kami for kahit weekend lang, di ba? Parang singit lang, pang-relax. Oo. Pero yun din, malaking bagay din kasi na choose an organization na kahit pa paano, hindi sila mahigpit pagdating sa pagbalanse ng buhay mo outside work. Yes. Diba? Like kami, banggit nga ni Bal kanina, we're very fortunate or very lucky na yung organization na kung saan nag-work kami, supportive sila pagdating sa mga ganong bagay. So, manageable. Kaya kung hindi ka pinapayagan ng boss mo or ginagaslight ka sa mga leave mo, umalis ka na. Toxic yan. Oo, tama. Diba? So, the end of the day, kailangan mo pa rin kahit papaano ng sariling time mo diba? For you to... Hindi, tsaka yung leave naman kasi karapatan mo yun tama. as an employee. So, hindi yun dapat pinagdadamot. Hindi dapat din kinu-question yun. Oo. Whatsoever. Actually, dun sa isang leadership training na napuntahan ko, hindi ka na dapat tinatanong ng boss mo kung saan ka pupunta, ano gagawin mo once magpasa ka ng leave. Dapat approve na agad yun pag pinasa mo. Exactly. So, parang nagpapahalam ka lang na mawawala ka in a couple of days. Pero, hindi niya dapat tanungin, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Wala na siya doon kasi that's outside of work. Ano mo naman yun Parang rights mo yun. Rights mo naman yun as an employee. Ito anong tawag dito? Yung mukbang tayo. Mukbang, picnic. SMR. SMR ba yun? Anyway, okay, topic. We are now on third adulting. Yes. Ito. Adulting number 3. Yes, living independently. Wow. Diba? So, syempre, habang tumatanda ka, very important na naging independent ka na rin at the same time. Kasi syempre, moving forward, pag nag-asawa ka, you should be independent enough to Kaya stand mo na. For your family, for your own family. Yes. Diba? So, when living independently, dito na papasok yung mga household chores. Diba? Kung wala ka pang sariling bahay, pagre-rent, pagbibili ng grocery, pagbabayad din ng bills, dito na rin papasok. Oo. Diba? So, ito yung mga total realizations na ikaw na lahat Diba? Sabi nga nila, nung bata tayo,
Okay lang, pag nag-spend ka ng pera, bibigyan ka ng magulang mo, may allowance ka. Eto kasi ba? ikaw na lahat. You will realize the value of your money kung ikaw na mismo yung nag-i-spend nun. Yes. Diba? Pag alam mo na kung saan nanggagaling yung pera mo, mas nare-realize or pag nalalaman mo kung gaano kahirap kitain yung pera, marirealize mo na dapat mo pala siyang pahalagahan at hindi mo siya basta dapat sayangin sa walang kabuluhan. Oo. So, ikaw, living independently, the whole thing, nung nagsama kasi tayo, first time mo mahiwalay totally sa family. Ako kasi, nung nag-work ako, even actually nung college, nakakatira na ako outside of our house for ilang years din. Though hindi siya independently, may mga kasama ko, may mga roommates, housemates ako. Pero, ayun, na-try ko naman na din talaga na maghiwalay or bumukod sa family nun. Ikaw, kamusta yung feeling living hindi na dun sa bahay nyo? Oo. Ako kasi, though before kasi, nagpabayad ka naman sa kuryente. And ito kasi, totally all and all. Tayo ng dalawa. Exactly. Yung nandun sa bahay. Ako kasi, mindset ko na rin yung sarili ko eh. Naabot naman talaga ako sa punto na alis naman ako sa bahay namin eh. So, I think parang hindi naman ako nahirapang mag-adjust. Nothing big. Oo, for me. Kasi sa bahay namin, nagbabayad din naman ako ng bill. So, ganun din naman dito. Although, ngayon, kahit kahit naman umalis na ako sa bahay namin, may mga bills ako doon na tumutulong pa rin ako eh. Yeah. Kasi kahit paano, medyo may kapasidad naman akong tumulong. Or, di ba, hindi ko pinababayaan yung ibang responsibilidad ko doon. At the same time, doon sa bahay natin. Think, di naman ako na homesick. Di man ako namahay kasi nagbaon ako ng asin. Hindi na rin ako masyadong mahay. Sorry, atukin mo ka. Kasi sorry, sinisipon ako guys. Sorry, at the same time, parang inisip ko na nung the time na pinaayos namin yung bahay, di ba? At natitira na kami doon. Yun diba? Yung magiging bahay namin. Yun yung magiging bahay namin. Siyempre, pinaghirapan mo ayusin yun. So, parang it's a new chapter for me. Diba? Hindi na siya hindi na ako totally nahirapan din mag-adjust sa part na yun. So ayun, living independent. Dito lang din naman din tayo sa Pilipinas. Ilang minutes away lang. Yeah, living independently is, for being an adult, dapat talaga, hindi naman pero try natin umalis sa poder ng mga magulang natin to try new things. And of course, doon mo masusubok doon mo makikilala din yung sarili mo kung kaya mo ba talaga to live independently. Exactly. Kasi hindi lang naman yan sa mga finances na magbabayad ka ng tubig, kuryente, internet, mag-grocery. So, pati yung paglinis ng bahay. Maglilinis ka ng bahay, maglalaba ka. Lahat yun. Wala nang tutulong sa'yo. Ikaw lang mag-isa. And kasama rin doon, hindi lang din yung paglilinis ng bahay. Kasama rin din yung pagkakaroon mo ng sariling disposisyon sa buhay. Oo, tama. So, when you learn to live independently, parang it gives you parang mindset on how to decide on the things that is better for yourself. Yep. Parang ganun. So, nagkakaroon ka na ng sarili mong desisyon. And at the same time, pag nagkaroon ka ng sarili mong desisyon, natututo ka maging responsable, 'di ba? On the decisions na gagawin mo. Kasi ikaw na yan eh. 'Di ba? Parang ganun. Yep. So, yun. So, that's living independently for number 3. And then number 4. Ito, very important. Number 4. Ito, isa rin to sa mga na-realize ko na dapat di natin binabaliwala. Diba? So, ano kayong kinakain mo ngayon? Picnic. Tapos, ano iniinom mo? Chocolate drink. Pero, so, number 4. It's about health is wealth. Importante ang health. Napaka-plastiko, no? Sabi ko, health is wealth. Tapos kumakain, ngayon lang ako kumain picnic. Actually, bira naman kami kumain ng junk food ni Bal. Di naman araw-araw. And, take note, bago ko to kinain, ngumuya ako ng cremeles.
Na-experience siya na ngayon ina-acid. Walang iya. 1 linggo na ako ina-acid. Ganun pa yata pag adult. Hindi siya ina-acid before. Ngayon, ina-acid na siya. Na-experience na niya. Parang ako nakarma kasi mga kaibigan ko, niloloko. Uy, walang yan. Na-acid na kayo, ha? Yan. Dalawa sila, si Bill sa si Kevin, ina-acid sila. After a week, pagbalik ko ng Dipolog na nakarang linggo, na-acid na siya. na-acid na ako. Hindi ako makahinga sa ng dibdib ko, ganyan. Tapos dighay siya ng dighay. Alam mo yun. Ngayon, kanina, bago to mag-start, medyo anong-ano diba? ako. Tapos nakikita nyo kung ano yung kinakain niya, Hindi, diba? tinikim ko lang. Anyway, so habang tumatanda, oh my God, tumatanda. Meron na tayo mga nararamdaman. Oo, totoo yan. Sayot sa gusto natin. And ano rin bala, ito rin hindi lang habang tumatanda, kahit bata ngayon, Oo, meron actually. na nararamdaman. May pinapanood ko yata sa inyo isang araw, isang content creator, bata pa sa atin, na-stroke siya. Oh. Diba? Si Jico yun eh. Yun yung shish, ganun. Basta. Ang bata, na-stroke siya. Imagine. Pero yun, kaya health is wealth kasi kahit gaano kadami yung pera natin, kahit 200 billion yung ninakaw nyo, kapag kayo nagkasakit, walang perang katumbas yan. Hindi nyo yan madadala. Walang doktor na makapagpapagaling ng sakit nyo. Walang hiya kayo. Oo, deserve nyo mamatay. Para sa inyo to. So, ayan. Health is wealth. Very important. Pangalagaan nyo yung health nyo kasi kahit gaano kadami yung pera mo, pag nagkasakit ka. Just a snap. Nako po, dami mong gastusin. Grabe. Lalo dito sa atin, hindi na ganun kaganda yung healthcare system. Oo, yun pa yung isa. Kailangan natin alagaan yung sarili natin. So, let's walk. Wow. Yan, walking. Walking, yan. Very important. Ito, itago mo na to. Hindi ko na muna kakain itong picnic na to kasi, ayan, konti lang nabawas dyan. So, ayun. Tago mo na yan. Ayoko nang masyadong kainin yan. Last na to, kung kinagat ko. Ayan. Kaya yun, si Bal, minsan pinipigilan ko na yan kumain talaga. Ngayon lang yan. Ngayon lang, buwan na ako hindi kumain yan. So, tago mo na yan. Ayoko na yan. Pakilagay. Anyway, yun. Yun, ano rin, kung may... please do a regular check-up. Kahit lang yung mga blood test, blood chem ba yun? Yeah. Invest in in health card. Especially kung may mga lahi kayo. Yes, invest in health card. Importante yun. Diba, kung may mga lahi kayo, dapat talaga regularly nagpapacheck kayo. Totoo. Hindi biro ang pagkakasakit. Oo. Diba? Investment ang Tsaka ang mahal magkasakit. At tsaka yun nga, kahit gano'n, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, na kahit marami kayong pera, si Lord lang ang kaya magpagaling sa inyo. Hindi kayo kaya pagalingin ng pera. So, kaya dapat pangalagaan natin yung sarili natin. So, we choose healthy food. Yes, hindi lang din healthy food. Yung healthy lifestyle. Lifestyle and yung pag-iisip natin. Minsan, madalas ngayon maraming maaga nagkakasakit dahil sa stress. Too much stress. So, kung kaya nating i-manage hanggat maaari yung mga stress levels natin. Oo. Much better. Kasi minsan yung mga sakit, stress yung nakapag-trigger ng mga yun. So, ayun. So, health is wealth, kaya lagi yung pangalagaan yung mga sarili nyo. So, isa yan sa mga adult things na very important na napapansin namin. Ito, number 5. Ito maganda rin. When it comes to adult things, friendship changing. Choosing quality over quantity of friends. So, kasi diba? Sipon ako, ibigat yung sipon ko. Yes. Health is wealth, Oo, kaya nga eh. Number 5, friendship changing. Totoo. Dati, kung lagi kayo nagiinom ng mga barkada mo, ngayon kape-kape na lang. Tapos hindi na kayo lagi nagkikita. Group chat-chat na lang, video call. Bihira na kayo magkita-kita. Kasi syempre may kanya-kanya na kayong priorities. Totoo. Pero that's okay. Hindi naman, porket hindi kayo nagkita doesn't mean na wala hindi na yung kayo friendships. friends. Exactly. So, parang may mas malalalim naman na bagay kung bukod dun. Oo, tsaka yun nga, may kanya-kanya tayong priorities na meron na tayong iba't ibang ginagawa sa buhay. Totoo. So, ayun. Sa group chat na lang laging active. At ito rin, yun nga, sinasabi ko rin, habang tumatanda ka, you tend to realize yung value ng quality
people. Oo. 'Di ba? In your life na namimili ka na eh. Habang tumatanda ka, kumukonti nga daw yung mga kaibigan mo eh. Kasi Oo, natitira para sa yung mga meaningful friendships na dapat mong alagaan sa buhay mo at nakakatulong sa adulting well-being mo. Tama. 'Di ba? So may tinatawag nga yung palagi natin sinasabi doon sa mga previous episode, yung FOMO, fear of missing out. Na okay lang na hindi ka kabilang doon sa circle na yon, 'di ba? Kasi Okay lang yun, tatanda na natin, huwag na tayo matampuhin. wala, less drama na. Oo. So, ayaw mo na ng mga Drama sa talaga, buhay. oo. Kasi mas gusto mo na yung peace of mind, yung nag-enjoy ka, 'di ba? Without any judgment. Yep. 'Di ba? Komportable ka at nakakatulong pag may problema ka, outlet mo sa buhay mo. 'Di ba? So yung mga kasama mo sa hirap at sa ginawa, totoo 'yan habang tumatanda. Kaya ako parang selected lang talaga, nabibilang lang sa kamay yung mga friends ko. Tama. So we're happy that kahit ganun lang yung mga friends namin. Totoo naman yun. Totoo. Tunay na friendship yan. Yes. So from solid friendship, yung iba naging acquaintance na lang. Oo. 'Di ba? Parang ganun, workmates, colleague, 'di ba? Ganun na lang. Iba na differentiate na yung pagiging friends siya kasi sa mga nakakasama lang. Yes, meaningful friendship, 'di ba? Yun may importante. Pero it doesn't mean na porket pinag-uusapan natin is about meaningful friendship doesn't mean na parang suplado ka na sa iba or whatsoever. Hindi naman siya ganun. Oo, hindi lang sadyang hindi lang talaga friends ang tawag talaga kasi doon. Oo, tama. Hindi naman porket nakasama mo, kaibigan mo na eh. Kasi hindi naman niya alam you're the deeper part of you. Tip of the iceberg lang. Yeah. Okay? So ayun, na-differentiate na ni Val yung mga certain mga friends and stuff. Quality over quantity. Yes. Next, number 6. When it comes to adulting number 6 is about family responsibilities. Kasama pa rin to, yes, we are living independently as you become an adult. Pero syempre, hindi mo din maaalis sa sarili mo na lalo tayo, Pilipino tayo, na you still have some responsibilities, especially for your parents, family, or future family plans. Diba? So, ako, ang pananaw ko lang dito, let's say, kung sino yung mas nakakaluwag-luwag, siya yung mas tumulong, diba? Ganon. Hindi naman tayo magbibilangan dito eh. Pero syempre, kung masama yung loob mo, wag mo nang anuhin. Kung hindi bukal sa loob mo, diba? Kung nabibigatan ka. Oo. Diba? Sa amin naman kasi syempre, naman yun eh, tawag dun. Wala sa amin yun ni Bal. So, hindi yun kinukwenta or whatsoever. Pero kung sa'yo, ikaw, nabibigatan ka, masama loob mo, edi, stop it. Wala naman nagpupumilit niyan sa'yo. Kung wala kang choice, then you talk to the people. Kausapin mo yung family mo. Kaya nga kay family eh. You help each other. Kausapin mo sila para maintindihan din nila kung gaano kabigat din yung role mo as an adult. Yes. Diba? Kasi pagsasabayin mo yan eh, yung sarili mo, yung mga pangarap na gusto mong gawin, plus syempre yung responsibilidad mo sa pamilya mo. So, kailangan mong timbangin ng maayos, diba? Kailangan yung pag-usapan ng maayos as family. Oo. Diba? So, yun, kasama yung responsibilidad mo pa din doon. Yes. Tawag dito, sinasabi nga nila, parang syempre, kahit pa paano, yung mga parents natin, di naman kumbaga parang nag-iisa lang yan eh. Diba? If may means tayo to help them, then, why not? Diba? Go for it. At the same time, hindi, sinasabi nga, yung utang na loob, tinatanaw naman yan eh. Hindi naman yan obligasyon eh. So, tatanawin mo siya by, kung alagaan mo, hanggat kasama mo, kasi di naman habang buhay, magkakasama tayo dito sa mundo eh. Yeah. Diba? So, iparamdam natin habang nandyan sila. Diba? So, that's number 6. Number 7, part of adulting, is career pressure. Ito, ito big change to. Big change to. Either you stay or you shift career. Oo. Ito yung mga yung mga
when it comes to, alam ba, ka-age natin, pero iba yung ginagawa nila versus dun sa iba yung gusto nilang gawin. Oo, tama. If they are going to take the leap to change career, or sometimes we feel kasi at this age is we're too late to change career, we're too late na na baguhin pa kung ano yung nakasanayan natin. Pero ang totoo, hindi. We are never too You're never too late. You're never too old to do something. Oo, we are never too old to do something. Exactly. So, if you want to change career, then go for it. Go for it. Pero syempre, planuhin mo. Mabuti. You take, risk yan eh. So, you take risk. Kailangan mo tanggapin kung ano yung magiging reaction. Pero dapat meron ka ring fallback. Yes, Kung tama. hindi man maging successful yun, dapat meron kang fallback kung ano yung gagawin mo pag hindi naging successful. Tama. Pero sana maging successful naman. Calculated risk. Oo. Mo. One thing na hanga ako actually dyan is dun sa kapatid ni Bal. Kasi at her age, 30 years old. 31 na nga siya. Nag-31 siya. And from advertising career. Oo. Diba? Advertising graduate siya, fine arts. Ngayon, ano na siya? Fire officer. Yes, pumasok siya sa Bureau of Fire. Oo. Bumbera na. Oo. Babaeng tao, diba? So, yung ganon, sobrang laking change nun. And also, at her age, hindi mo maiisip na gagawin mo pa yun. Never namin na-imagine. Pero at the same time, sobrang tuwang-tuwa kami kasi ginusto niya talaga. Oo. Nagte-training siya ngayon. Diba? So parang sobrang nakaka-proud. Kasi sabi nga ni Bal, parang pag lumabas siya sa training ka, mas malakas na ang loob niya kaysa sa amin lahat. Mas matatag na yun sa kanila. Kahit ano napagawa mo dun, kaya na yun doon. Even mentally. Yes, mentally talaga, sobrang iba na mag-isip yun. At saka iba na yung i-pressure mo siya. Hindi siya basta-basta mapipressure na if it comes to that. Tama. So, yun din, walang kumbaga parang walang pinipiling edad kung meron kang gustong gawing pagbabago sa takbo ng karera ng buhay mo, 'di ba? Kung nag-stay ka diyan sa organization for the longest time at gusto mong mag-try ng something, then go for it. Kung ayaw mo, edi go lang. As is lang. Or you can do another thing. Example ako, I'm working for almost 15 years already on this one organization. So ngayon, I'm doing content creation. Oo. So never in our entire life na naisip namin ni Bal na we got to, tawag doon, na papasukin namin tong ganito. Exactly. So, parang hindi naman namin pinag-usapan Never namin naisip. Kusa lang Actually, na parang may mga nagsasabi lang na, try nyo ganito, ganyan. So, tinatry, naisip lang namin, pero never namin naisip na papasukin talaga namin siya. Totoo yun. Especially ako, ayoko nang na-expose ako Ayoko, hindi naman sa pero ayoko nung nakikita ko sa camera, ganyan. Pag nakita nyo actually yung cellphone ko, for the longest time, wala akong mga selfie. Di ako mahilig mag-picture ng sarili ko. So, yun yung medyo big change sa akin. Ako rin di ako nagpipicture. Di ako sa selfie, wala akong selfie sa cellphone. Ano ka ba? Nagsasend siya ng picture sa akin. Anyway, so yung mga ganong bagay, like me talking to a camera like this, hindi ako yun. So, big career shift so, big change siya sa akin. I guess big out, yun. So, part of career shift is, di naman basta iwanan mo yung isang bagay, pero you can explore some other career, diba? Para mabalanse mo, ano ba yung mga, baka meron ka palang natatagong skills towards that. Oo, yun. Diba? Pero actually, mahilig talaga ako mag-edit ng video ever since. Oo nga, nasabi kahit mo hindi sa akin. nyo ako nakikita sa mga videos. Kahit hindi niya pinapost. Mahilig talaga ako mag-edit ng video kahit parang mga
college or high school pa lang ata ako, nag-edit na ako sa Movie Maker dati. Very classic diba? ang Movie Maker. Nakikita edad. Wala lang yata Movie Maker ngayon. Wala na talaga. Ira na eh. Yun. So, Windows Movie Maker baby pa ako. So, as in talaga yung mga picture-picture, pinagkakabit-kabit, ganyan. Yun. So, mahilig talaga ako gumawa ng mga videos ever. Dati pa. So yun. So that's career change or career shifting. Also number 8, part of adulting is yung handling stress. O pinag-usapan natin kanina, I think part. Lagi ko yan tinatanong sa interview. How do you handle stress? Talaga? Pag may ka, like. So ano yung parang gusto mo marinig na sagot? Gusto ko lang marinig is kung paano mo ba nilalabas yung stress mo. Oo. So for example, nape-pressure ka. Like ako, nape-pressure ako sa isang bagay. Ano ba yung ginagawa ko after? Ano muna yung ginagawa ko? Ako kasi, hindi lang sa nape-pressure hindi lang sa nape-pressure. Halimbawa, ang init ng ulo ko, yung naiinis ako, hindi ako basta-basta kasi nagsasabi ng nainis ako or whatsoever. Even pag nag-away tayo, diba? Hindi ako nagsasalita talaga kasi ayoko makabitaw ng salita. Na hindi mo na mababalik. Oo, na hindi ko na mababalik. Kasi, Tama. sabi nga nila, diba, yung emotional na atake or yung mga ganyan, yung mga sinasabi, is mas masakit kesa sa physical thing. Kasi yung physical thing, gagaling yan eh. Exactly. Pero yung mga sinabi mo, hindi mo na yung mababawi. Forever na yun. So, ako hanggat maaari talaga pag ganyan, hindi tahimik lang muna ako. Pero tama ba? Kasi parang minsan browse. Pag adult ka na, I think part din na medyo nagiging emotional ka eh. May mga nakikilala akong na parang siguro parang matanda na ata. Talaga ba? Bakit? Hindi na naisip lang ako katrabaho ko. Anyway, yaman na. Matanda na. Sabagay, 4 years old. Kasi ako, hindi naman ako... hindi ako emotional kasi ayoko nga ng drama. Gets ko. So, hanggat maaari, kung medyo dramatic yan, okay, minsan nga ngayon, halimbawa, meron kang person, yung kaibigan mo minsan, may pinagdadaanan siya. Nahawa ka? Wag mo nang pakinggan. No. Sige. Cut mo na. Medyo kasi ayoko muna ng drama. Parang, I have too much on my plate. Hindi ko kayang mag-add ng another thing sa plate ko. Oo. Kaya, parang, hindi ko kayo ini-invalidate or hindi ko kayo pinapansin mga friendship. Sadyang may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan na tinatry nating iwasan muna. Tama. Ano rin, ikaw, how do you handle stress? Kailangan ko lang talaga ng outlet. So, I think, pagka nai-stress ako, pag na-stress talaga ako, natutulog ako eh. Pahinga eh. Importante, magpahinga ka eh. Alam niyo na, pag nag-aaway kami, kung ano ginagawa niya. Papahinga. Alam ni Valyan, natulog ako. Talaga? Diba? Nagbukas siya ng aircon. Natulog ako mag-isa. Bakit? Para lumamig yung pakiramdam ko. Diba? Importante, I think, as an adult, kailangan mo ng outlet pagka, especially kasi, for example, nag-away kami. Nasa isang bahay lang kami. Oo. Minsan kailangan ko huminga eh. Lipot ako sa terrace. Para medyo, para hindi rin pumitik bigla, basta-basta. Hindi na ako nakakahiga. Ano ba yan? Ayun, importante matutunan natin. Marami namang ways to handle stress. Pero syempre, dapat may outlet ka. Ano yung gagawin mo kapag basketball ka, kumain ka, bahala ka. Walking, or iba-iba. Pero at the same time, wag mo hayang kainin ka ng stress mo kasi stress can lead to something serious. Oo. Diba? It can be physical. Yeah. It can be papunta siya sa physical. Like yung kanina sinasabi namin. Stress yung nakaka-trigger mostly sa mga sakit. So, we have to stress in. Life is beautiful. Life is good. Huwag natin stress in. And sometimes, pag stress ka, nakakapag-decide ka ng hindi maayos. Oo. Diba? Kasi pressured ka eh. Doon napupunta yung tawag doon, like mga bad decisions in life. Yes.
Ito rin, so adult, nawala yung wifi na ng ano. Adulting number 9! Adulting number 9 is about big decisions. Parang halos katulad din to dun eh. Pero big decisions, example, getting married, moving abroad, may plano ka, or going into business, or new investments. Part ng adulting yan eh. Diba? Kung lipat ka ng work. Lipat ka ng work. So parang dun din siya aabot eh. So when you become an adult, it involves big decisions in life eh, na kailangan mong panindigan. And syempre, ang pagiging adult, kasama naman dyan yung experience mo eh. Simula nung bata ka, nagtatrabaho ka early work days mo. Yeah. So, dun ka ma-hone eh. 'Di ba? Dun ka mahuhulma sa mga decision sa buhay. I think, big decisions involves maturity eh. 'Di ba? Yes. And maturity naman, it doesn't comes in age. It comes from experiences. Ba, nanto ka na. Isa lang una na eh. Ano pa? Ano masasabi mo? Hindi siya sisipan lang. Big decisions in life usually comes talaga when you are an adult. So, yung big decision, it's not necessarily you jump on it right away. Yes. Big decision comes from big decisions comes from small steps. So, bago dapat mag-decide. Bago ka mag-decide, bago ka umabot sa final decision, you research, you think about it several times. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses. Make sure you have a fallback, ano mangyayari, whatever happens, whether it's good or bad, meron kang plan B. So yun yung mga importanteng bagay when it comes to doing big decisions. Hindi yan overnight lang na pag-iisip. Tama. So dapat kailangan mo siya pag-isipan maigi at paulit-ulit. At the same time, huwag kang magdedesisyon out of emotion. Example, sobrang saya mo. Huwag kang magdesisyon basta-basta kasi baka maging careless ka. Pag sobrang lungkot mo naman, huwag ka rin magdesisyon basta-basta. Kasi baka naman mamaya, sobrang sablay yung maging desisyon mo. Pag galit ka rin, huwag ka rin magdesisyon ng sobra kasi magbabago rin yan. So, kailangan, kalmado ka pag nagde-decide ka. Yeah. Doon ka sa nasa parang default mode ka lang. Diba? Nasa kalmadong pag-iisip, nasa relax na isip. Yes. Para makapag-isip at makapag-decide ng tama. So, ayun, yun lang. Basta again, maging responsable ka sa mga desisyon. Pag-aralan maigi. Again, when it comes to decisions, you have control. Pero, right after that decisions, wala ka ng control doon kung ano yung mangyayari. Kung mali, it can be a consequences, then that's bad. Kung if it's a good thing, then that's good. You celebrate with it. Diba? And syempre, adulting number 10. Ito pinakamaganda. It's about pagka nasa adulting stage ka na, nagbabago na yung pananaw mo ng ligaya, ng happiness. The definition of happiness. Na hindi na lang to basta material na bagay or material things. At happiness comes from the value of moments, diba? The value of experiences na nararanasan mo. Diba? Yung saya na nadudulot nun. Parang yun na yung happiness for you eh. From material goals, diba? Going to peace. You're enjoying peace of mind. Diba? Time and experiences. Yung happiness ngayon, hindi na dahil nakabili ka ng bagong cellphone. Ano na to eh. Ang happiness na natin ay bagong tatak sa passport. Joke lang. Travel experience. More on, travel experience yan yung nagpapasaya at even nagpapamotivate sa amin. Parang ako naman na-realize ko, kasi binabanggit mo yung bagong cellphone, may naalala lang ako. Wala, yung sabi nga nila, habang tumatanda ka, yung happiness, wala na yan dun sa bagong gadget or bagong cellphone. Nandun na yan sa kausap mo dun sa cellphone. Kung paano mo na ginagamit. Paano mo ginagamit. Wala na rin yan sa sarap ng kinakain mo. Pero sino yung kasama mong kumain?
Di ba? It's on the deeper meaning na. Wala na yan dun sa ganda ng bahay mo or kung gaano kalaki o kaliit. Pero sino yung makakasama mo sa bahay na yun? So, minsan, di ba, kahit na simple lang yung pagkain, nasa isang simpleng lugar lang kayo, pero kasama mo yung mga tao sa paligid mo sa mesa, or kasama mo yung mga loved ones mo, parang ganito, si Bal, di ba, or family namin, di ba? Tapos sabay-sabay kayo, nakikita mong masaya sila, iba yung ligaya nun eh, masaya ka na rin eh, di ba? So, it's not about how much our hands can hold, but it's more of how much our hearts can keep. Parang ganun. Yun na yung meaning ng happiness for adult. Oo, hindi na siya, kumbaga hindi na siya nasa shallow level. Yeah. So, nasa deeper level of na tayo, happiness na. So, kami nagtatravel. Pero hindi naman siya na dapat ganito, ganyan. Hindi, even simple things. Totoo. Masaya na kami. Anong nagpapasaya sa'yo? JT's kasama ka. Malaking bagay yun. At the same time, syempre... Ako pag nilalaro ko yung mga aso ko nga, masaya na ako. Diba? Lumalabas tayo with family. Masaya ako doon eh. Malaking bagay yun. And ito rin, part na rin ng happiness. Pag nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay, magiging successful. Ako, iba yung kurot nun. Nung naging, si Teng-Teng, kapatid ko, nung lately. Kasi alam ko yung alam ko yung pinagdaanan niya eh. Tapos ito parang itong thing na to, itong little moment na to, parang big joy yun, not just for me, but for the whole family. So, I guess yun, pag nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay na nagiging successful din, umunlad kahit papano, masarap yun sa pakiramdam. Tama. Diba? And yun, yung pag-travel namin ni Bal, baka isipin na iba, leisure yan or whatsoever. We don't mind. Kasi for us, it's the experience of two of us together dun sa isang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Parang masaya yun for us eh. Experience yun eh. Regardless kung saan kami magpunta or kung, diba? Kung at saka sa susunod, yung travel ay isa ng trabaho para sa amin. Oo, isang malaking bagay na nagagawa natin yung pag-travel na gusto natin, and at the same time, kung may kahit papaano, medyo may kinikita ka towards that. So, di ba? Sabi mo, it's a passion project. Di ba? So, yun, nalobat na lahat ng mga dahil dyan. Okay. Anyway, those are the things na 10 adult things na... Okay, recap. Ano yung... Recap lang tayo. Number one. It's about managing finances as an adult. Number 2, work-life balance. Number 3, living independently. Number 4, health is wealth. Number 5, friendship changing. Okay, quality over quantity. And number 6, family responsibilities na hindi natin pwedeng basta-basta talikuran. Number 7 is career pressure. Number 8 is about handling stress. And number 9 is about big decisions in life. And number 10 is the new definition of happiness as an adult. Yan ang 10 adult things natin. Yun. So parang tawag dito, parang isang 10 episodes agad yun. Kaya nga Anyway. So yun. Kayo, ano ba yung mga parang relatable or adulting realization nyo na pwede nyo i-share? Siyempre marami yan. Yun lang yung parang namin for our 10 episode. Diba? Kasi 10 episode kaya 10 lang. Diba? So you can message, you can comment. Diba? Kung anong mga natutunan nyo. We encourage everyone to share mga adulting stories nyo. Yes. Diba? And also, dagdag ko lang, we created a podcast community. Yun, tama. Galing ni Bal. Gumawa siya ng ganun. Pod Squad community. So, I'll put the link sa comment section or sa description pala. So, mag-join kayo doon. You can share your podcast there if you are a podcaster. So, you can connect to different
podcasters as well. So, ang goal natin is to have all Community. a community for all the podcasters to collaborate. Pwede tayo mag-collab. And Yes. Pwede you kayo can mag-post share. nun. Oo. Post kayo sa community na And yun. also, if hindi ka naman podcaster, you are just a listener, you can check some other podcasts na you want to listen to. Yep. And also, you can share to everyone na kung ano yung tingin yung podcast na dapat ay bigyan natin ng pansin at pakinggan din natin. Tama. So, guess, That that's wrap up concludes our episode number 10. So, Yeah. 10 things about adult things. Yes. Diba? Na So, pinag-usapan natin. yep. Shoutout session tala tayo. Ay, may shoutout Oo, pala. mabilis Bago lang. ako mag-closing. Sige, So, go. dalawang shoutout session. Okay. Ito, number 1, nakasama namin kanina. Okay, yung mag-asawa. 1, 2, 3. Hoy, Ken and Kevin! Thank you. Thank you. Thank you sa inyo dahil for sharing quality moments with us. Diba? And the next one? Ito, nag-comment to dun sa podcast natin na para lang daw tayong nagkukwentuhan. Ang sarap daw pakinggan. Salamat. Kasama ko to sa nakasama ko to sometimes eh. Okay. Sa basketball? Sa basketball. Okay, game. Hoy, Carl Carl! Manabat. Ayun. Magitin ko pangalan mo. Wag. Sige. 1, 2, 3. Hoy, Hoy, Carl! Thank you! So, ayun. Yun lang naman. So, don't forget to follow our socials on Facebook, Twitter. Facebook, Instagram. Wala nun eh. Wala. Okay. Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. You can follow us at The Balsters, and also on Spotify. You Yep. can find this podcast at Baltrip, ang kwentuhang bawal mabatrip. Yes. And also, don't forget to use our... Travel discount codes. Yes, you can use Klook. Okay. The Or- Busters. Klook code The Busters, Yes. and you can get up to 5% off. And don't forget to use our Agoda for hotels. Yes. Agoda Hotels. You can use our code Buster Agoda, and Yup. you can get up to 10% 10%. off. At And syempre, meron ding activities sa Yup. Agoda, which you can book sa Agoda and just select yung activities. And you can use our code Agoda Buster, and you can get Yes. up to 5% off. so again, nagka-discount, natulungan mo na kami, nagka-discount ka pa. So it's a Yes. win-win situation for us. So again, follow nyo lang kami and please share this to your friends and family. Yes, and abangan nyo rin yung reels namin coming up to this room Yeah. tour na tong VS Hotel. So yun lang. So thank you for watching or And listening to our podcast. This is Bal Luis, And this is Bal Julius. We are the Balsters. Once again, this is Bal Trip. ang kwentuhang bawal. Mabad Trip. So yun lang. Maraming salamat and thank you for listening and watching us. Bye! Salamat! Thank you!